ng mapang-aping gobyerno ni Bongbong Marcos. Siya ay pinagkanulo at uulitin ko, hinandog sa kamay ng naglalaway na banyaga dito sa ICC. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, ipinagkalulo at inihandog ng kasalukuyang gobyerno sa kamay ng naglalaway na banyaga sa ICC ang dating Pangulo. Narito sabay-sabay natin pakinggan ang ilan sa bahagi ng talumpati. Attorney Vic Rodriguez. A round of applause, please. Maraming salamat sa ating mga organizer, sa inyong lahat. Maraming salamat. Alam ho ninyo, nasabi na lahat, nasabi na yung mga saloobin kaninang umaga, yung mga nagsalita before me, at yung inyong mga personal na pananaw at opinyon, alam ko naman ay tugma sa aking opinyon at aking nararamdaman. Ako ay tumungo dito upang makiisa sa inyo, ating minamahal na Filipino migrants at overseas Filipino workers, upang makiisa sa ating panawagan, bring home Tatay Digong now! Bring home Tatay Digong alive! Ako'y nakikisa sa pamilya Duterte kay Vice President, ang ating susunod na Pangulo, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Vice President Inday Sara Duterte. Kay Congressman Pulong Duterte, kay Mayor Baste Duterte, sa buong pamilya Duterte, kay Ma'am Elizabeth. Ako ay tumungo rito upang magpahatid ng aking unconditional support upang sa ating panawagan tayo'y mapakinggan, pauwiin na si Tatay Digong. Mahigit 100 araw na siyang nakapiit. Maaari niyo bang ikulong ang isang tao na wala mang kahit anong kaso? Maaari mo bang arestuhin ang kapwa mo Pilipino at ilagak sa ibang bayan nang wala ka man lang warrant of arrest? Kami ay tumungo dito upang sana ay makuhaan ninyo ng inspirasyon sapagkat sa Pilipinas, kayo, mga minamahal nating kababayan, ang aming motibasyon. Nung unang sinalbahe si Pangulong Duterte, kung hindi dahil sa inyong pagkilos dito sa labas ng Pilipinas, kami po ay suppress sa loob ng Pilipinas. Subalit dahil sa inyong nagkakaisang payapang pagkilos, napansin ng buong mundo na mali ang ginawa sa dati nating Pangulo. At kagaya ng natura ng ating kaibigan ni Senador Robin Padilla, hindi ito usapin ng pro-Duterte lamang. Hindi ito usapin ng mga supporter ni Pangulong Duterte lamang. Ito ay usapin na hindi dapat yung ginawa sa kapwa natin Pilipino, na paulit-ulit kong sinasabi, ipinagkanulo ng sarili niyang gobyerno. At ito sana ang patuloy nating pagsikapan, patuloy tayong magkaisa, magbuklod-buklod. Alam ko, galing pa tayong lahat sa malalayong lugar. Subalit, sariwain lang natin, sino ba ang pinaglalaban natin? Ang kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte, who was given the best years of his life, serving Davao City and making it the most peaceful city in the Philippines. Yung taong piniit nila ngayon dyan sa ICC, dati nating Pangulo, nagmalasakit sa bawat Pilipino upang pati ang ating mga anak
ay payapang makapaglakad sa ating mga lansangan nang hindi minomolestya ng mga drug addict, drug dealer at masasamang loob. Subalit ano ang sinukli ng mapang-aping gobyerno ni Bongbong Marcos? Siya ay pinagkanulo at uulitin ko, hinandog sa kamay ng naglalaway na banyaga dito sa ICC. Kaya sana ang aming pakikisa sa inyo ay makuhaan din ninyo ng dagdag na inspiration at motivation na huwag tayong tumigil hanggat hindi natin naiuwi sa lalong madaling panahon, hanggat hindi natin naiuwi ng buhay ang ating pinakamamahal na Tatay Digong. Muli ho, tanggapin ninyo ang aking paggalang, pagkilala, respeto at pakikiisa sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbuhos ng pagmamahal kay Tatay Digong at kay Vice President Inday Sara Duterte. Muli ho, ako ang inyong kaibigan. Nasa labas man tayo ng Senado ngayon, patuloy ninyo ako magiging boses, tinig, mata, tenga bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.